Wala akong choice kung hindi ang sabihan na lang si attorney na mag-usap na lang kami bukas, since nagmamadali na rin ako at kanina pa ako pinipage na magtungo na sa operation room. Wala akong oras na dapat sayangin, pero aminado akong sa balitang nalaman ko sa family attorney namin, sobrang laki ng epekto sa akin ng balita. That made me lose my focus. Do you still hear us, Doc Florinda? Aware ka ba na nagsisimula na ang operasyon ngayon? Yeah, I'm sorry. Kahit lutang na lutang ako at hindi ko maiwasang lumihis sa isip ko ang tungkol sa bahay naming nakasangla sa bangko. Aminado akong nahihirapan talaga akong mag-focus. Pero kung hindi ko aayusin ang trabaho ko, buhay ng isang inosenteng tao ang pwedeng malagay sa peligro. Please be careful of separating the chest from the bone. I reminded the surgeons inside this room as they began the procedure of open heart surgery. Gamit ang ilang mga tools na kinakailangan to open the chest of the patient, I kept averting my eyes during the process. A cardiovascular clamp is now being used by the surgeon in holding the tissue before pulling the heart of the body. Open the rib cage even wider. Kinailangan talagang buksan pa ng mas malaki yung chest part ng pasyente para mas ma-expose ang infected organ na dapat matanggal na. Tumalsik ang dugo sa dahan-daang pagbubuka ng mga surgeon sa part na yun gamit ang mga surgical equipments, and when I become exposed to the scene I'm being afraid the most, hindi ko na kinaya ang bilis ng tibok ng puso ko't agad akong tumalikod doon. Naduduwal ako. Are you okay, Doc? Umikot-ikot ang paningin ko hanggang sa manghina na rin ng tuluyan ang mga tuhod ko. The next thing I did, I passed out, I lost my consciousness. Maraming beses kang tinanong ni Doc Nemi kung talaga bang sure ka na kaya mong sumabak sa operasyon. Okay lang naman kung aaminin mo na hindi mo kaya, pangaral ni Mercy sa akin pagmulat pa lang ng mga mata ko. Sana sinabi mo kaagad na palitan ka na lang ni Doc Matthew, edi sana hindi nangyari sa iyo ito ngayon. Gusto ko ngang patunayan sa lalaki na yon na kakayanin ko ring makaraos sa loob ng operation room. Hindi naman nangyari, di ba? Disappointed sa akin si Mercy, at dahil dyan sa kagustuhan mo na mapatunayan ang sarili mo kay Doc Matthew, may malalapang nangyari ngayon. Okay lang naman ako, hindi ikaw, Florinda, dahil kasi sa nangyari sa iyo sa loob kanina, pati ang mga surgeons ay nagpanik, na wala nang magbibigay ng guide sa kanila, and si Doc Matthew naman ay hindi kaagad nakarating sa OR kanina, noong makarating siya doon, hindi na nakayanan pa ng pasyente na lumaban. Lumakas ang kabog ng dibdib ko, sa nabalitaan ko kay Mercy ngayon, bigla kong gustong makonsensya at sisihin ang sarili ko. Masyado kong hinayaan ang sarili ko na maging affected tungkol sa nakasangla naming bahay sa bangko, and at the same time mas namayani ang kahinaan ko sa dugo at nawalan na nga ako ng malay. Kasalanan ko lahat ito. Napasapo ako sa aking noo habang pinuproblema ang napakalaking pagkakamali na nagawa ko. Dahil sa kapabayaan ko, dahil sa kahinaan ko, may taong nawala ng buhay. Hindi ko na kinaya pa ang mga nalalaman ko na pati pagbugso ng luha ay hindi ko na nagawa pang makontrol. Umalalay naman kaagad si Mercy sa akin, marahan niyang binibigyan ng tapik ang balikat ko, nagbabaka sakaling mahimasmasan ako at mapabuti ang pakiramdam ko pero sa tingin ko, imposibleng mangyari yun ngayon. Aaminin kong si Doc Matthew talaga ang dahilan kung bakit pinilit ko ang sarili ko na sumabak sa operasyon kahit na alam ko naman sa sarili ko na posibleng hindi ko kayanin ang atmosphere sa loob. Because I want to prove myself to him, na kung kaya niyang ma-expose sa pressure na kayang ibigay inside the OR, gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko rin. Pero hindi, kung bakit ba naman kasi pinilit ko pa ang sarili ko na ipasok sa isang lugar na alam kong hindi ko kayang tagalan. Kung sana hindi naging mataas ang pride ko na ipasalo na lang sa kanya itong trabaho na ibinigay sa akin, malamang wala namang pasyente ang kailangang mawala ng buhay, kasi yung operasyon nga na yun, its aim is to perform a heart transplant, para palitan ang puso niya ng mas healthy para mas mapahaba pa ang buhay niya. But because of me, hinatid ko siya kay San Pedro. Gamit ang likod ng palad, kinuskus ko ang mga mata ko, pakiramdam ko maraming gabi akong hindi makakatulog ng maayos nito. Mercy, this is the first time a patient died in my hands. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Una sa lahat, hindi mo naman ginusto na magkaroon ka ng ganyang klaseng kahinaan. Diba? Besides, hindi mo rin naman kagustuhan na maging komplikado ang operasyon. I'm sure maiintindihan ka naman ng pamilya ng namatayan. From that, I realized something,
Bigla kong naalala na yung pasyente na under operation kanina, lola ni Kenneth yun. At ang mahalagang dapat mong isipin ngayon, mahirap iwasan ang mga ganitong klaseng insidente, Diyos bilang doktor, hindi naman tayo superhero o hindi naman tayo para lahat ng mga malulubhang sakit ay magamot natin, di ba? Hindi lang naman tahanan ng mga pasyenteng nagpapagaling sa ospital, Florence, karamihan sa mga tao, dito rin namamatay and it's because may mga times na hindi natin kayang pagalingin ang malubha nilang sakit even using our very best to save them. So, huwag mo na masyadong dibdibin, kasi may mga problema na dapat unahin mo muna kaysa dito. Tulad ng, curious lang ako kung anong mayroon kay Venny Sena naging kaibigan mo sa SOCMED and the one who helped you na malaman na nambababae si Giovanni. At sa asawa mo, may litratong ipinakita si Mercy sa akin, mula sa malayo, ay may dalawang tao na naghahalikan, imposible namang friendly kiss lang yan. Sobrang laki ng tiwala ko kay Venice kasi buong akala ko ay kakampi ko siya. Yung pagmamalasakit niya para sa akin na bigyan ako ng mga impormasyon at tulungan niyang imulat ang mga mata ko tungkol sa panluloko ng asawa ko sa akin, akala ko pa naman ay bukal sa kalooban niya lahat ng mga pagmamalasakit na mayroon siya para sa akin. Ngunit lahat pala ng mga yun, puro pagpapanggap lang. Lahat ng iyon ay hindi totoo dahil maski siya, kabit din ni Giovanni. Tulala akong nasa living room habang nanunood ng TV. After ko kasing ma-discharge sa ospital, sinabihan ako ni Doc Peewee na mukhang kailangan ko munang magkaroon ng pahinga sa trabaho ko kahit 1 linggo lang. Sa mga kinaharap ko na trauma at stress sa ospital in the past few days, I really need some time to rest. Mas mainam na rin yun para sa akin nang sa gayon ay hindi muna ako atakihin ng pamilya ng namatayan at isisi sa akin ang nangyari. As I mentioned, pamilya ni Kenneth ang naulila dahil sa kapabayaan at kahinaan na ipinakita ko, ni hindi ko maiharap ang sarili ko sa burol ng lola niya dahil hiyang-hiya ako na magpakita. Magkakagulo lang pag nagpakita pa ako sa burol. Tumawag sa akin si Dexter, sobrang nag-aalala siya sa iyo kasi kanina ka pa raw hindi kumakain. He asked me na if free daw ako, puntahan kita rito. Hindi pa ba umuuwi si Giovanni? Isa pa yun sa pinuproblema ko. After kong pumuslit sa inattende niyang party na ang palusot niya sa akin ay may seminar siyang pupuntahan, after that day ay wala na akong balita sa kanya. Kahit mag-text man lang siya sa akin o tumawag, hindi niya ginagawa. Bahala na siya sa buhay niya. Mercy, dumating na ako sa point ng buhay ko na gusto ko na lang mawala ng pakialam kung uuwi pa ba siya sa akin o sa mga kabit niya na lang siya uuwi. Nasasaktan pa rin ako na malaman na hindi lang pala iisa ang kabit na mayroon si Giovanni. Yung malaman pa nga lang na mayroon siyang kabit, masakit na yun kaagad para sa akin, dinalawa pa niya. Hindi ko alam kung saan siya nakakakuha ng lakas ng loob na mambabae sa kabila ng pagiging honest ko sa kanya. Pero, wala. Napagod na ako, hindi ko na kaya pang ipaglaban siya. Matagal din akong nag-suffer sa idea na mayroon siyang ibang babae. And I expect myself to be more in pain kasi dalawa pala ang kabit na mayroon siya. Mahal mo pa ba ang asawa mo? With the kind of question that Mercy asked to me, my head raised to face her and I was like trying to ask her by frowning my forehead if she didn't state the obvious. Hindi naman agad mawawala yun ang dahil lang nalaman ko na may kabit si Giovanni, kahit gustuhin ko man nakalimutan na yung pagmamahal na mayroon ako para sa kanya at piliin na makipaghiwalay sa kanya. Hindi ganun kadali yun, Mercy. Matagal ko rin siyang nakasama. Matagal na taon ko siyang minahal kaya hindi madaling kalimutan na lang yun kaagad, I need time. Ang tanong, kaya mo ba siyang hiwalayan? May part sa akin na gusto ko na ring makipaghiwalay kay Giovanni, maraming beses na nga akong nag-attempt, but I always failed. Mismong sarili ko lang din ang pumipigil sa sarili ko na makipaghiwalay dahil hindi ko kaya. Malay mo naman, dumating yung araw na magawa ko ng makaya na makipaghiwalay sa kanya, and if that day comes, hihiwalayan ko na siya, pati lahat ng mga naipundar ko during our marriage, kukunin ko lahat. Speaking of which, nakausap mo na si attorney tungkol sa bahay niyong nakasangla sa bangko. Paano mo nalaman? Sa akin kanya hinahanap, and natanong ko kung bakit kanya hinahanap, so nabanggit niya sa akin yung tungkol sa concern niya na makausap ka as soon as possible. I think you really need to meet him now. Hindi pwedeng dito ka lang sa bahay niyo at magmumukmuk ka dito buong maghapon. Pinag-aalala mo na si Dexter dahil dyan sa panlulumo mo, though,
Hindi naman kita masisisi kung gusto mong magsenti. I know naman na marami-rami kang stress na pinagdaanan nitong mga nakaraang araw, but you should have at least not spend your whole day para lang mag-overthink at magmukmak. Alalahanin mong mas marami ka pang priority na dapat unahin kaysa sa pagmumukmok. You still have a life outside your working career. May pamilya ka at mayroon ka ring asawa. May anak ka, Florinda. Kung ligwak ka sa trabaho pati na rin sa asawa. Alalahanin mong nandyan pa si Dexter. He needs you. Do everything you have to do para masolusyonan ang problema mo about dito sa bahay niyo. Do this at least for Dexter. Ang bigat-bigat ng katawan ko. Yung feeling na sa dami ng problema na iniisip ko, pakiramdam ko ay pasan ko ang mundo. So, I began to lose my energy na gawin yung mga bagay na noon ay nag-e-enjoy akong gawin. Lumapit si Giovanni sa akin months ago tungkol sa plano niya na isangla sa bangko ang bahay niyo. He asked me for a legal advice, at ang nasabi ko naman sa kanya basta mapagkasunduan yung mag-asawa ang terms and conditions ng bangko na pagsasanglaan niyo ng bahay niyo. I have nothing to do with that anymore. Asset niyong mag-asawa ang nakataya para isangla, so I believe ang magiging desisyon ay dapat mag-fall din sa inyo, saad ni attorney as soon as I arrived to his office. Wala akong alam tungkol sa terms and conditions na sinasabi niyo. Attorney, imposibleng walang ibinigay ang bangko kay Giovanni ng terms and conditions, and even the contract between the two parties. Kailangan yun para i-present sa inyo at papirmahan bago ay proseso ang lahat, Florinda, and even the deadline kung hanggang kailan nyo lang pwede tabyusin ang bahay nyo, nakasaad yun dapat sa dokumentong yun. Wala talaga akong alam about dyan, walang pinapapirmahan na kahit ano si Giovanni sa akin. If your husband commit forgery, or the act of faking your signature, para maproseso ang request niya, higit sa lahat ay mapatunayan mong si Giovanni lang ang nagdesisyon na isangla ang bahay niyo, then your husband would have to face massive punishment. Sampung dahil na siguro ang ginawa ko para kontakin si Giovanni ngunit hanggang ngayon ay hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Pauwi na ako ng bahay galing sa office ng family attorney namin, and good thing ay nagsabi naman ito sa akin ng mga kailangan kong gawin para matubos ko ang bahay namin. But I really need Giovanni's cooperation. Kailangan niyang aminin sa akin kung anong dahilan niya para isangla ang bahay namin nang hindi niya ipinapalam sa akin at kung saan niya dinala ang pera, malaki-laki rin ang presyo ng pagsasanglaan ng bahay namin sa bangko, at malaking halaga rin ng pera ang kailangan namin para matubos ito. Florinda, papasok na ako sa loob ng bahay nang makasalubong ko sa pintuan si Giovanni na siyang papalabas naman at dala niya ang kanyang mga bag. Malaki ang dala niyang bag, so I'm sure mga damit niya ang laman ng mga yon. Ano to? Nagpumilit ako na tanggalin sa balikat niya yung bag pero mahigpit niya yung hinawakan at inilalayo sa akin. Anong laman yan, Giovanni? Aalis ka, magbabakasyon lang. Ang kapal naman ng mukha mo. This time, hindi niya na ako napigilan na kunin sa kanya yung bag at inihagis ko papasok sa loob. Hindi ka aalis ng bahay na ito. Kesyo ang sabihin mo man sa akin ay magbabakasyon ka o may seminar trip ka na namang ipapalusot sa akin, sa tingin mo maniniwala ako sa iyo. Para saan pa ba na magstay ako? Mahina ngunit may diin na sambit ni Giovanni mula sa likod ko. Di ba nga alam mo na nagsisinungaling ako sa iyo, na mayroon akong babae, na anakan ko si Cindy. Kaagad ko siyang hinarap at sinampal. Sana tinanong mo rin muna ako kung gusto ko rin bang makasama ka pa rito sa bahay ko sa kabila ng pangangabat mo. Giovanni, hindi mo lang alam pero gustong-gusto na kitang isuka, nakakadiri ka. Leon naman pala, Florinda, Eddie, maghiwalay na tayo, not until matubos mo sa bangko ang bahay na ipinundar ko, Giovanni. Anong dahilan mo para isangla ang bahay ko nang hindi mo ipinaalam sa akin, ha? Ikaw lang ba ang may karapatan sa titulo ng bahay? Wala ka namang ambag sa akin nang ipatayo ko ito. Pera ko ang ginamit ko para magpatayo ng bahay para sa pamilya natin, ang kapal naman ng mukha mo na isangla ito. Saan mo dinala yung pera, Giovanni? Dahil nag-aapoy na sa galit ang katawan ko, malakas ko siyang itinulak, paulit-ulit. Ginawa kong matigas na pader ang dibdib ni Giovanni habang hinahampas ko yun sa lakas na kaya kong ibigay. Ngunit siya naman ay hinahayaan niya lang ako na hampasin siya. Alam mong pangarap ko na mabigyan ng magandang bahay ang pamilya natin,
pangarap ko na itira si Dexter sa isang comfortable na bahay na tipong kaya niyang ipagmayabang sa mga kaibigan niya na nakatira siya sa malamansyong tahanan, Giovanni. Gamit ang magkasamang puwersa ng dalawa kong kamay, malakas ko siyang hinampes, dahil doon, bahagyang napaatras si Giovanni. Kaya anong ginawa mo? Bakit mo isinangla sa bangko ang pinaghirapan kong bahay na ipundar? Sobrang sakit sa akin ang ginagawa ng asawa ko ngayon, hindi na siya nakuntento na niloko na niya ako, na ang babae na siya't inanakan ang Cindy na yun, nagawa niya pang isang laang bahay ko. Patawarin mo ako, Florinda, gusto ko ng sagot, Giovanni, hindi ko kailangan ng sorry mo, gusto kong malaman kung saan mo dinala yung pera, Giovanni. Kinailangan kong bumili ng magandang sports car noon, kasi para mapormahan ko si Cindy. Muli na namang bumuhos ang luha mula sa mga mata ko after kong malaman na kabit pa rin pala niya ang dahilan para isugal ang titulo ng bahay ko para sa pansarili niyang luho. Tutal naman alam mo na ang lahat, and I think karapatan mo rin naman na malaman ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo na isasangla ko itong bahay. Rich kid kasi si Cindy, maganda at alam kong hindi ko kaagad siya mapupurmahan kung wala akong magandang asset na pwedeng ipagmalaki sa kanya. Habang inilalahad ni Giovanni sa akin ang buong katotohanan, diretso lang ako sa paghagulgol, hindi ko kasi kinakayang malaman ang katotohanan na hindi ko akalaing wawasak sa akin, mula nang may kasal ako kay Giovanni, hindi ko lubos na inakalang dadating siya sa point na gagaguhin niya ako ng ganito. Naisip naman ng kaibigan ko, na pwede ko raw munang galawin ang titulo ng bahay natin at isangla sa bangko, para makabili ako ng magandang sports car. Isang taon naman ang palugit sa akin ng bangko na maibalik ang pera na ibinayad nila sa akin at matubos ang bahay. Umangat ang ulo ko upang ting-alain siya. Paano mo gagawin yun? Within a year. Kaya mo bang tabyusan ang titulo ng bahay? Kakayanin ba yan ang maliit na sahod mo kada buwan? Hindi ko naman sinabing pag-iipunan ko ang pera gamit ang sahod ko sa trabaho. Dahil di hamak naman na kulang ang isang taon para makaipon ako ng pera kung sahod ko ang gagamitin ko. Sa tagal ko ba naman na nakasama si Giovanni, alam kong ang ikinaiinis niya lahat ay ang insultuhan ng trabaho na mayroon siya. At nabanggit ko na rin naman kay Cindy ang tungkol sa bagay na ito, siya na raw muna ang bahala na tumubos sa titulo ng bahay, Florinda. Hindi naman ako na-inform na gusto mo palang mag-asawa ng babaeng mag-aangat sa iyo sa buhay. Akala ko sa hirap man o ginhawa, mananatiling mahal nyo ang isa't isa, at akala ko rin dapat magkatulong ang mag-asawa na iangat ang buhay ng pamilya nila. Iba na pala ngayon. Hindi pera ang habol ko kay Cindy, bakit pala binuntis mo siya? Kung hindi pera ang habol mo kay Cindy, bakit ka gagawa ng dahilan para mapakasalan mo siya? Hindi lang ako sure kung tatanggapin kayo sa simbahan niya noong nakasal ka pa sa akin, Giovanni. Inaayos ko na ang divorce paper nating dalawa. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, I smirked at him, paano kung ayokong pirmahan, and what if panahon naman para ako ang maglantad sa mga magulang ni Cindy ng katotohanan, tara na kaya sa exciting part, Giovanni.